pangan, nanong panyak tanyo, aliyo ko daramdaman. Sabi ng English, ewan ko. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang nagpapakatotoo. Pag nag-English na nag-English ya po kunching, alam na hindi nag-aral, de sabihing mayabang. Subalit, kapag ang nag-English ay alam nilang nag-aral, hangang-hanga dahil alam nilang nag-aral. Ngunit kapag hindi nag-aral, sasabihin, kaya pang eka, hindi naman eka nag-aral, pa-English pa. Ganyan ang tao. Ganyan ang Kristong naganap sa kanya. Hinatulan dahil walang talino. Hinatulan dahil kalpintero ang ama. Hinatulan dahil hindi kilala ang ama ng Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, kaya inaaliw kayo. Para sa kaaliwan nyo'y magsigaling kayo. Ngunit nakakaaliw nga ba ang totoong salita ko? O ang nakakaaliw sa inyo'y salita ng kapwa nyo, na kahit sinungaling na ito'y nagtitiwala pa rin kayo. Tao, yan ang pawang katotohanan. Kailangan ang bawat isa'y magkaroon ng pandama. At sabihin mo sa Ama, Ama, ako'y mahina pa. Kung lolobin mong lumakas akong makadama para sa'yo, ako'y ganap mong bigyan ng buhay sa pananalig at pananampalataya. Doon tao, mahirap mang paniwala ang gagaling ka, subalit nagtiwala ka sa Ama, ang mahirap na magawa ng kapwa mo, walang hirap na gagawin ng Ama sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal ko, ang iba ayaw nila ng mangungusap pa. Ang gusto nila pagda ka pumasok, gamutin na. Di ba napakaliwanag na ang tao ay sutil? Ang gusto nila ura-urada pagda kay ibigay ang kanila. Ngunit naalala bagang kung paano makipagniig sa Ama at kung paano makilala ang Kristo na tinatawagan niya. Ito bagay pagdakay ibibigay ang hinihiling niya. Mga mahal ko, sabi ng Ama, kung minsan kailangang magbata kayo upang sa pagbabata nyo'y maramdaman nyo kung paano na ako'y nagpapakasakit din na kayo'y hanguin ko sa impyerno. Buhay po ba ang Diyos? Ay pandinig, ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Gusto nyo po matulog na lang tayo? Total naman, inaantok kayo eh. Pero kapag naghagis po ng biyaya, sigurado magigising kayo lahat. Hindi po ba? Nananalig po ba kayo? Kapag ginusto ng Ama, wala kayong mga pamasahe, magkakaroon kayong pamasahe? Aba, nananalig po ba kayo? Wala kayong bigas, pero isang araw, may kakatok sa pintuan nyo, magkakabigas kayo? Ano ba kayang mga sali-salita ng apo-apo kunching niya yan? Puro kalokohan ang ginagawa niya. Ba't hindi kalokohan para sa kanya? Hindi niya kilalang makapangyarihan ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit kapag kilala mong makapangyarihan ng Ama, ang imposibleng maganap sa iyo tao, posibleng gagawin niya. Nananalig ka ba? Kung nananalig ka, hintayin mo. May magaganap sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, katulad mo, dapat lagi kang masaya. Para hindi... At huwag ka nang iiyak pa. Alam mo yung mga edad po ninyo na yan, kailangan lagi na lang masaya. Hindi na yung nalulumbay sapagkat napakarami nyo ng bonus sa Ama. Ilan taong ka na? 73. Naku po, Ama ko. Sabi ng matatanda sa una, ako nag-asawa 30 anyos. Ako nag-asawa 40 anyos. Nakita ko pa ang apo ko. Paano inabot siya ng ganung taon? Ngayon nga mag-asawa ng 40 kung abutin pa yung apo niya. Buhay po ba ang Diyos? Hindi na. Pag nag-asawa ng 40, anak niya na lang makikita niya. Yung apo baka hindi na.
Pag nag-asawa, 10 taon ng anak niya. O dili kaya 15 anyos. Eh di lahat ng tao mag-aasawa 15 anyos para makita ang apo niya. Mga mahal ko, nagdudumali na po ang ama na magbago ang mga anak niya. Kaya pinaiiksi ang buhay ng mga anak niya. Naunawaan niyo po ba yaon? Noong unang panahon, inaabot ng 900 plus ang buhay ng tao. Dumatalang takda, 100 plus na lang. Ngayon, wala nang 100. Sa susunod, baka wala nang 70. Sapagkat ngayon, pag sinilang ang bata, nakadilat na. Noon 1 buwan, nakapikit pa siya. Kita, kilalanin mo yung bumubuhay sa'yo na di mo madama. Tao, sinisigurado ko sa'yo bilang espiritu, magpapadama at magpapakilala ang Diyos na bubuhay at magpapalakas sa iyo. Buhay po ba ang Diyos?